Motocamping adventure ba na may solid na view at solid na ganda, bihira mapuntahan at malayo sa kabiasnan? Yan ang pinuntahan namin ni Bro JR TV sa episode na ito. Tapos ang napakahirap na daan via Alilim, Ilocos Sur ay maaga namin itong natagos at narating ang ikatlong biyak na bato. Ito ang tinaguriang ang Third Mighty Gate of Takadang, isang bundok na kailangang butasin para mas mapadali ang daan patungo sa barangay Takadang. Tara, samahan nyo kami na mag-motocamping sa taas ng ikatlong biyak na bundok na bato at maranasan na yakapin ng lamig, zero visibility na hamog at mamangha sa tanawin na meron dito. Tara, let's! Set na kami ng kambal na tent ni Bro JR. So sa kanya ko nakuha yung idea na yan, yung tent na yan, kasi napaka compact tapos napakagaan kumpara doon sa dinadala ko nature hike. Tsaka subok naman na. So lahat ng mga nakikita ko sa kanya puro subok na. So hindi naman ako bibili kung hindi niya nasubok eh. Yung motor na lang hindi ko kayang bilhin sa ngayon. O yan. Lapit na. Diba? Ganda. Ganda ng tent. So maganda yung nakuha namin pwesto. Dito kami sa kabilang side ng biyak na bato. No? So, papainit muna kami ng pangkape namin tsaka ano, para makapagmerienda. And then luto. Luto. Ano yun? Prito. Luto. Ay, ano? Pinipilit yung sarili namin na matulog para makapagpahinga. Dahil ang oras natin ngayon ay alas 3 na ng hapon, no? Bali okay naman yung shelter natin, tsaka hindi ganun kalakas yung hangin, sakto lang. Kaso ang problema kapag nagki-clearing, tirik na tirik yung araw. Ramdam namin yung init sa loob ng tent, para kami nasa loob ng oven. Kaya nagigising kami. Okay sana eh, sarap sana matulog. Nakuha ko na yung tulog ko kanina. Kaso nga lang biglang tumirik yung araw at nag-clearing. Kaya nagising ako.
nagsisiro visibility na naman dito. Talagang napaka unpredictable ng fog dito, lalo't ngayon maghahapon na. Doon lulubog yung araw sa parte na yun, kaya nakaharap tayo sa sunset mamaya. Bukas abangan din natin yung sunrise. Sa ngayon pwede din naman natin uling matulog kasi medyo maaga pa. Anong oras na kami dumating dito kanina? Nakapag-set na rin kami kaagad ng ano namin dahil napakadali lang naman i-set nitong shelter namin. So nakapag-igib na rin ako ng tubig. Sinalok ko dun sa baba. Pipilter na lang namin ito mamaya tapos papakuluan. Pang ano lang naman, pang saing. Hindi mamaselan yung tiyan namin eh. Kaya galing naman yun sa running water, yung tubig na yun. Kaya all goods. Yun nga lang, pag naubos yun, baba na naman. Kasi wala kaming lagayan eh, wala kaming container. Yan lang yung dala naming container. May binili kami 2 litro na mineral water dun sa baba kanina, pang kape tsaka sa mga sinabawan na ulam namin para mamaya. Kaya sigurado itong malamig ang gabi, kaya kailangan namin kumain ng mainit na sabaw. Ayan, higa tayo saglit dahil kakapagod yung araw ng biyahe. Magaling kasi kami bumiyahe talaga. Bali past 1 o'clock na ako nung umalis talaga doon sa bahay. Then medyo mabagal yung takbo ko nun kasi naantok ako. Alalay lang din ako sa pagmamaneho kagabi. Yan, tandaan natin ito. Very compact. Ang gamit natin Tara. Alright. Meron tayong Biola, sleeping bag, mabisa para sa malamig na panahon. Sa atin yung pasukin ng ang klaseng insekto at niknik. Ayan naman nakahiga. Maririnig mo lang dito yung kanina napakatahimik eh, pero ngayon meron ka lang maririnig na huni ng ibon. Ayan, pakinggan ninyo. Nawala yung huni ng ibon. Ayaw magparamdam. Narinig yata ako. Yun di ba? Napakasarap dito. Tanging kalikasan lang talaga ang iyong maririnig. Wala ka talagang ibang gagawin dito pag dumating ka rito sa spot kundi mahiga, no? So nga lang, katatapos lang din naman namin kumain. Hanggang kakain na naman, diba? Yung status ng motor ko. Sumemplang. Yung beses na naman tayong sumemplang kanina. Ayan yung ating mga side mirror nagkalasan.
Kasi ito, talagang napakalaking tulong na ito. Pero mabante na naman. Di ba? Dito ako bilib sa twin wall na nabili natin kay Listo Moto, no? IGP. Ano yan? Legit na twin wall. Kahit na ano yan, pambalag-bagan talaga yan. Hindi basta-basta mabibengkong, no? Tuwid na tuwid pa rin. Ito ang patunay na talagang napoprotektahan ng ating kamay pagdating sa mga semplang. Itong sumasalo lahat, diba? Ayan o, may mga gas-gas na naman kanina, diba? Kasi dati nung wala to, ito ang nangyari, putol. Kung yan kaya niyang putulin, paano pa yung daliri natin, di ba? Bali ito yung ano, dito tayo magluluto mamaya. Tingnan natin, medyo nagtiring eh. Ito, ayun yung ano, Fort Mighty Gate. Yan yung parte na yan, Fort Mighty Gate yan. Kasi dito tayo sa taas ngayon ng Third Mighty Gate. Ginagawa at sinesemento yung daan doon. Kaya yung mga sasakyan ng lokal iwan dito ngayon sa baba. Di ba? Dahil pa doon, oh. Yung mga sasakyan nila. Hindi sila makadaan kasi sinisemento yung part na yun. Yung kahanga-hanga dito, yan, yung mga forma ng mga bundok, ay iba siya. Ay yung daan pababa, no? Hindi kami nagkakamali, papunta na ng proper ng Kibungan yan. Ayaw ko lang kung anong lugar yun. Daming mga bahay dun, no? Sa part na yun. Maya kasi nagsusulputan yung hamog. Di natin alam kung ano, saan nanggagaling. Meron sa parte dito, mamaya meron dito. Kaya bukas siguro ng umaga mas clear yung clearing dito. Mas malinaw natin makikita yung view. Ayun. So, bukas try natin kung anong ano, paano tayo bababa dyan. Pero mukhang maganda naman yung daan eh. Mukhang kakayanin naman natin papunta sa dulo nitong Takadang. Kung anong meron sa dulo, yun lang naman yung ano natin eh, sa mga pakay natin dito, diba? Kukulo na yung kape. Bro, magkape na tayo habang nagluluto ng ating ito, kanin. Sinain yan. Opya. Mahalo yung ano. Natin salain. Mahalo. Ay, nawala. Hindi na sumasama. Sige, habang di sumasama yung ano, yung granules nyo. Ay, sumasama. Sige, okay lang bro. Sa ano naman yan, baba? Okay. Saan inaano ako? Nasa lang pag naalala sa ako. Itong problema, magmumuy. Minute, no? Oo. Kasalukuyang umaambot dito kayo sa spot namin. Kaya pumasok kami dito sa loob ng tent. Kaya masusubok ngayon ang tatag sa ulan nitong tent na to. Hanggang saan niya kayang i-endure ang isang malakas na ulan.
Lumakas yung ulan. Ay, ito guys. Ating malalaman kung hanggang saan ang kakayahan ng ating tent. Diba? Ayan siya. Pagandahan. Hindi pa mahangin eh. Hindi nililipad yung ano natin. Supposed to be dapat nilagyan natin ng tulos yung bawat dulo niyan. No? Ito. Nag-accumulate yung tubig dito sa taas. Hindi naman siya tumatagos, hindi naman siya tumutulo. Kaya dapat pala medyo nakataas tong ano. Baba natin to. Diba? Kasi pag naipon yan dyan, baka talagang tumagos siya, diba? Importante lang din dyan, hindi dumalo yung tubig ulan dito sa ilalim natin. Kasi pinaka-importante yan. Wala tornado yung pagluluto natin. Dapat pala mas maaga tayo nagluto kanina, diba? Yan o. Nakatanaw natin yung Sea of Clouds. Katatapos lang ng ulan. Yan o. Yung pinakababa. Diyan kami nag-tent. Yun o, Sea of Clouds o. Ang ganda. Diba? Whoa. Sea of Clouds. Ano to bro? Hindi Makapagpainit na sa loob ng tent. Ayan, napakalabing dito sa labas. Paano dito?
sa may parte na pinanggalingan namin, yun natatanaw yung ano dun, yung kabiasnan sa baba. O yung part ng La Union yan, siguro yung San Fernando City. Tapos dito naman Kibungan. Hindi lang namin alam kung ano yung part na yun, yung medyo maraming ilaw dun, pero malabo na La Trinidad or Baguio yun. Masyadong pang malayo yun mula dito. So, coffee break muna. Oras natin ay last 10:30 na. Katulog tayo. Siguro may ano rin, almost 1 hour din tayo nakatulog. Pero ginising tayo ng sobrang lamig. Ginising tayo ng sobrang lamig. Grabe. Nagmamoist na yung ano natin, tent. Yung wala dito sa loob. Tapos ang temperature natin ay yan, 15 degree Celsius. Diba? Good morning sa lahat. Akyat tayo dito sa taas. Papakita ko sa inyo yung 360 view. Grabe. Ito ang 360 view natin dito. Yan. Bali, doon tayo nang galing kahapon. Part ng ano yan, part ng La Union. Yan yung mga tinawid nating bundok. Yan, tinawid nating bundok yan. Yung mga yan. Tapos yan. Ito yung biyak na ba to? Tapos ito naman yung ano, sunrise na. Ito yung papuntang Kibungan. Proper ng Kibungan. Pag pumunta ka doon, pa Baguio yan. At ito naman yung daan papunta ng pinakadulo ng Takadang. Ayun yung third I-Port Mighty Gate. Diyan sa may sinisemento na kalsada, pakyat dyan. Hindi namin alam kung gaano katarik yan, kasi iba yung view pag nandito ka sa taas. Baba na tayo. Medyo delikado dito sa taas. Kasalukuyang nagaganap yung sunrise ngayon. Sikat yung araw. Ang oras natin ay it's already 5:41 AM. Ano oras natin? Grabe yung lamig. Di kami nakatulog ng maayos dahil sa lamig. Parang ano, Ay 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 ugayam galayaman, ugayam galayaman, hanakan nandat datong
Tain kanigan ganason di kultura ang dilubong ugayang kinatid kan respeto dayaw kan kinapudno yamanan mi da kayun apapu kayo gayam galhayama. Tayo kukuha ng tubig natin. Gagamitin sa pagluluto. May tubig na inumin pa naman tayo doon sa hydration bag natin. Kailangan lang natin ay ito. Kailangan natin babain natin mamaya itong part na to kasi ito yung daan papunta dun sa huling sitio or community dito sa Takatang. Medyo loose gravel yung daan dito, pero kakayanin naman namin, susubukan kayanin. Besides, medyo magaan na yung dala namin dahil wala nang tubig, wala nang dilata, wala nang iba pang karga. Nabawasan na yung mga karga namin. Ano yun, bro? Magaan din dyan pa, jet. Wala, dulo yan. At dito, sa taas nito, dyan kami nag-camp. Taas nitong biyak na bato. At tapos na kami nag-ano, akit na kami. Para makapagluto na at makapagligpit.
dahil marami pa kaming pupuntahan. At kailangan ko mamaya sa ano, tao dito. Yan. Pinapatuyo muna namin yung mga ibang gamit namin na basa gawa ng hamog tsaka ng ulan kahapon, para ready to pack up mamaya. Hindi siya mag-aamoy kulob sa loob ng ano, bag natin. Magkape muna tayo dito. Mamaya bababa na tayo. Yun, mas masisilayan natin yung kabilang part. Kasi kanina ano pa, medyo madilim pa kanina kasi hindi pa talaga tirik yung araw. Ngayon subilip na yung araw eh. Ayun o. Ganda. Ito na nga, at naka-pack up na kami ni Bro JR. Ngayon ang target namin, marating itong dulo ng Takadang. Anong meron doon. Total nandito na rin naman na kami, dahil mukhang matagal-tagal bago kami babalik dito. Dahil syempre, explore pa tayo ng ibang magagandang spot dito sa Cordillera, no? Marami pa tayong mga lugar na pupuntahan dito na aabangan ninyo, na aasamin din ninyo na marating balang araw. At itong lugar na to, pagdating ng panahon, magiging sementado yan, kasi unti-unti naman na lang sinisimentohan eh. Nagkaroon niya ng daan, di ba? Kaya balang araw tagusan na talaga to. Hindi na mahihirapan yung mga sasakyan from Kibungan going to Ilocos Sur via Alilim tsaka Bacol. Sa mga history ang nasaksihan natin dito, history na paggawa ng kalsada tsaka ng daan, tsaka yung unti-unting progress nitong lugar. Sana manatili pa rin yung ganda nitong lugar kung darating man yung panahon na mas dudumugin, dahil nga accessible na, mas accessible yung pagpunta rito. Sana manatili yung ganda nitong mga bundok, nitong lugar, mapanatili pa rin malinis. Yan ang ano natin, yung kalat natin bibitbitin natin yan, hindi natin iiwan dito. Sama natin bibitbitin yan. Ito naka ano naman, kaya tayo'y mag-i-impake na at diretso na tayo sa pangalawang yugto ng ating paglalakbay, going to
The last sitio of Takadang, Tibungan, Benguet. Yan. Yung mga dumating na mga kapulisan, mga naka ano sila, pixelize na FSU. So more on mga ano yan, nasa mobile forces na baka meron silang outreach program na pupuntahan dun sa lugar. Mamaya madadaanan natin yung mga yun.